Pilipinas, isang demokratikong bansa. Diyan tayo nakatira. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan malaya ang mga taong magsalita at ipahayag ang kanilang mga saloobin at paniniwala. Kung saan malaya ang lahat na bumoto sa kung sino man ang nais nilang mumuno. Isang bansang malaya, yan ang Pilipinas na meron tayo ngayon. Kaiba sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol, kung saan ang mga Pilipino o Indio ay hindi napapakinggan sa kanilang mga hinaing. Isang bansa na binubuo ng korupsyon ng mga praile. Isang bansa, o baka ang tamang salita ay impyerno, na puro paghihirap at pasakit ang dala sa ating mga ninuno. Yan ang Pilipinas noon sa mahigit 300 taon ng pananakop ng mga Espanyol. Pero, paano ba natin nakamit ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang dokumentary na ito ay patungkol sa naging revolusyon noong 1896. Specifically, patungkol sa First Cry o yung unang sigaw ng mga Pilipino para sa kalayaan at paghihimagsik. Best. Umiting po ako sa kalayaan! So ano ang first cry? Ito ay isang pangyayari sa ating kasaysayan kung saan nagtipon ng daang mga kasapi ng katipunan sa pangunguna ni Supremo Juan Andres Bonifacio. Ay pinunit nila ang kanilang mga sedla o tanda ng pagkalipin ng mga Indo sa mga Espanyol bilang hudyat ng kanilang pagtuligsa sa pamamahala ng Espanya dito sa Pilipinas. Ito ang pangyayari na hudyat ng simula ng Philippine Revolution na umabot ng 2 taon from 1896 to 1898. Pero paano ba nahantong sa revolusyon? Maraming mga pangyayari ang pumili at nagpalakas sa loob ng mga Pilipino. At ilan dito ay ang nangyari sa Cavite Mutiny noong 1872 o yung pangyayari kung saan nag-aklas mahigit 200 Pilipino manggagawa at sinugod ang Cavite Arsenal. The Martyrdom o yung pagbitay at pagkaroon. Sa pangatlong pari o yung Gomorrah. Yung pagkakataon kay Rizal sa napitan at ang huli sa lahat ay yung pagkabuo ng PNP o tinatawag na kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga bayan. Bago natin pag-usapan ng iba't ibang bersyon ng mga mahalagang figura o tao patungkol sa First Cry, tulad ng kung kailan at saan ito nangyari, hindi ba kayo nagtataka kung bakit tinatawag ng First Cry? First Cry? Bakit nga ba? Ano ang ibig sabihin ng cry? Marahil ilan sa atin kapag narinig ang salitang cry, ang una agad na papasok sa isip natin ay ang umiyak. So, ibig sabihin ba nun, umiyak yung mga katipunero noong First Cry? Hindi. Dahil iba talaga ang ibig sabihin ng salitang cry sa First Cry. Ang salitang cry ay nanggaling sa salitang Espanyol na El Grito de Rebellion, Cry of Rebellion, o El Grito in short. Ang ibig sabihin ay ang desisyon para mag-aklas. Decision for revolt kapag sinali sa Ingles. Itong salitang ito ay originally ginagamit para tukuyin yung naging unang sagupaan ng katipunan at ng mga gwardiya sibil. Ito ay maaari rin gamitin para tukuyin yung nangyaring pagpunit ng mga sedula at yung pagsigaw ng mga katipunero ng Viva la Independencia Filipina. Ngayon na alam niyo na ang tunay na ibig sabihin ng salitang cry at ngayon na nalinawan na kayo kung bakit yun ang tawag sa pangyari na yun, pag-usapan naman natin yung iba't ibang bersyon patungkol sa First Cry. Isa sa mga kilalang bersyon patungkol sa First Cry ay ang bersyon ni Pio Valenzuela. Pero sino ba si Pio Valenzuela? Si Dr. Pio Valenzuela ay isang Filipino physician at isang revolutionary leader. Siya ay naging kasapi o sumali sa katipunan sa edad na 23. Si Dr. Pio rin ay isa sa kataas-taasang tatlo o triumvirate of the katipunan. Kasama niya rito si Andres Bonifacio at si Emilio Jacinto.
Siya rin ang nagtatag ng samahan na tinatawag na kalayaan sa sinasabing nagpalakas sa pagiging kasapi ng lihim na samahan mula sa 300 lamang hanggang sa mahigit 30,000. Ngayon naman ay dumako tayo sa controversial version ng Kraya of the Pugad Lawin ni Dr. Pio Valenzuela. Ayon sa kanyang unang version, sinabi niya na ang prime staging point ng Philippine Revolution ay naganap sa Balintawak noong Miyerkules ng August 26, 1896. Ito ay nilahatliya kay Francisco Olive noong siya ay nakakulong sa Fort Santiago. Dahil siya nga ay isa sa mga eyewitness na nasabing pangyayari, sinalaysay niya ito base sa kanyang pagkakaalala sa naganap na Philippine Revolution. Ngunit sa kabilang banda, nung nagsimulang manlabo ang kanyang alaala, sumulat siya sa kanyang Memo of the Revolution without consulting the written documents of the Philippine Revolution, and he claimed that the cry was held at Pugad Lawin on August 23, 1896. Dumating ang araw na binago ni Dr. Pio Valenzuela ang kanyang version. Ayon sa kanya, sa Pugad Lawin, sa bahay sa tindahan, at sa hardin ni Juan Ramos, anak ni Melchora Aquino, na merong 1,000 katao ang nagsama-sama upang isagawa ang debatehan at talakayan noong August 23, 1892. Ang diskusyon na ito ay para malaman kung itutuloy ba ang revolusyon o hindi laban sa Spanish government na magaganap noong August 29, 1896. Isa sa mga nagprotesta at pinaglaban ang gera na ito ay walang iba kundi si Teodoro Plata, brother-in-law ni Bonifacio. Matapos ang matindi at magulong usapan, halos ang mga kasamahan sa katipunan ay pinulit ang sedula at sinabi, "Long live the Philippines! Long live the Philippines!" Ito ang bersyon ni Pio Valenzuela. Pero ano naman ang bersyon ni Santiago Alvarez? Si Santiago Alvarez ay isa sa mga prominenteng katipunero ng Cavite. Siya ay anak ni Mariano Alvarez. Pero sa Katipunan Cry Beliefs, nag-state siya ng 1927 about sa cry na hindi siya eyewitness. Pero ang kanyang version ng Katipunan Cry ay nasa Agosto 24, 1896 na nanggaling sa bar ng Cabeza Melchora in Bahay Toro. Ang version ni Santiago Alvarez ay hinggil sa sigaw ng Bahay Toro or sinasabing Cry of Bahay Toro ay naglalarawan ng pagtitipon ng mga katipunero noong Agosto 23, 1896 sa isang banyagang bahay sa Bahay Toro sa ilalim ng pamumuno ni Andres Bonifacio or kinikilalang Supremo. Humigit kumulang 500 katao ang naroroon at handang sumali sa kilusan. Sa sumunod na araw, Agosto 24, may mga 1,000 katipunero na. Ang meeting na pinangunahan ni Bonifacio ay naganap sa loob ng malaking barn at nagsimula ng alas 10 ng umaga at natapos ng alas 12 ng tanghali na may masigabong sigaw ng mabuhay ang mga anak ng bayan. So yun ang bersyon ni Santiago Alvarez. So ano naman ang bersyon ni Gregoria de Jesus? Isa si Gregorio de Jesus, asawa ni Supremo Andres Bonifacio, sa mga sumali sa naging revolusyon noong 1896. Sinasabing siya may hawak ng mahalagang dokumento, selyo at ilang sandata ng katipunan noon. Ayon sa kanyang version, naganap ang first cry malapit sa Caloocan noong Agosto 25, 1896. Ang kanyang pagkakalahad ay noong umabot na sa halos lahat ng sulok ng Pilipinas ang aktibidad ng katipunan. Doon saka ito na-discover. At sa pagkakadiscover na ito, ilan sa mga miyembro ng katipunan ay naaresto dahil sa nangyari na ito. Tumakas sina Bonifacio at ilang mga katipunero sa Caloocan. Di din nagtagal ay umalis din sila sa Caloocan dahil sa mga nagmamatsyag na Espanyol at mga otoridad. Ang pagkakatuklas na ito ang nagbigay hudyat para simulan na ang pag-iibagsik ng mga katipunero. At noong August 25, 1896, nangyari ang unang sigaw para sa kalayaan. Ganoon ang pagkakalahad ni Gregoria de Jesus patungkol sa first cry. Ano naman kaya kay Olegario Diaz?
Si Olegario Diaz ay isang Spanish commander ng Guardia Civil veterano. Siya ang naging mustika sa katipunan noong nadiskubrido. Ayon sa kanyang report, pagkatapos malaman ang konspirasyon, umakas si Bonifacio at ang kanyang mga taga-sunod patungo sa kalapit na bayan ng Caloocan noong August 23. At kinabukasan, inatake sila ng Guardia Civil sa labas ng baryo ng Balintawak. August 25, isinagawa ng Supreme Council ng isang pulong sa nasabing baryo. Ang pulong ay tungkol sa mga hakbang na kailangang dapat gawin upang harapin ang sitwasyon at sa harap ng mga pag-aresto na nangyayari. May mga ilan na bumalik at sumuko sa mga otoridad ng Espanya. Gayunpaman, tutol si Bonifacio sa gayong hakbang. Kaya nagmungkahi siya ng isang proposal at karamihan sa mga tao ay pumayag. Makikita natin dito na may malaking impluensya si Bonifacio sa mga tao. Pagkatapos ito, pinadala ang mga utos sa iba't ibang lugar tulad ng Manila, Cavite, Nueva Ecija at iba pang lalawigan para sa mga katipunero na sumalakay ng madaling araw sa Linggo, Agosto 30. At ngayon, ang ating sunod na kikilalanin at tatalakayin ay si Guillermo Masangkay. Si Guillermo Masangkay ay naging malapit na kaibigan at tagapayo ni Andres Bonifacio sa Katipunan. Naging general si Masangkay at nakilahok sa mga unang plano para sa pag-alsa laban sa mga Kastila. Gayunpaman, kinakailangan nilang iuno ang plano dahil sa mga suliranin sa logistika. Naglingkod siya bilang general sa revolusyon laban sa mga Kastila at nag-disguise siya bilang babae para makatama sa mga Amerikano. Pagkatapos ng digmaan, bumalik siya sa simple at tahimik na buhay kasama ang kanyang pamilya. Namatay siya noong 1963. Patungkol naman sa kanyang relasyon. Ayon sa kanya, nag-offer siya sa Balintawak noong August 26, 1896. Ayon sa kanyang version, sa parehas na araw at kung saan kailan niya sinasakay na nangyari ang puso. Nagkaroon ng malaking pagpupuno sa bayan ni Apolon Samson na dinalahan niya ni Bonifacio at iba pang mga lider ng katipunan. Sa pagpupulong na ito, pinag-usapan nila kung kailan nila isasagawa ang pag-aakas laban sa Espanya. Tatlo ang tumutol sa planong revolusyon nito. Yan ay sila Igor Plata, Priscio Pantas, at si Pio Baluste. Sa kadahilanan, kulang pa sila sa mga armas at rason. Nung malapit ang matalo sa Bonifacio sa diskusyon, ginamit niya ang boses ng karamihan. Pinagdiin niya sa mga tao na nasa labas ng pagpupulong ng pangangailangan sa agarang pag-inos. Pag-isa niya mga ito para punitin ang kanilang mga sedulas. Tanda ng kanilang pagpulugsa sa pamahalang ng Espanya. Dahil dito, napapayag niya ang mga board of directors para makapaglas. Doon nila sa kasinigam ang Lonely, the Philippine Republic. Marami pang bersyon ang umiikot sa internet patungkol sa first cry at hindi lang yung mga nabanggit dito ang kasama. Kaya nga nasabing controversy ang first cry. Dahil napakarami nitong bersyon. Ito ay isang napakalaking kontrobersya sa ating kasaysayan na matagal nang pinagtalunan at pinagdebatehan. Pero natapos ang lahat ng ito noong 1950 nang idineklara ng dating Pangulong Elpidio Quirino na ang first cry ay naganap sa Balintawak noong Agosto 26, 1896. Ito ay nakasaad sa Proklamasyon No. 200 alinsunod sa mga probisyon ng Section 30 of Revised Administrative Code 1. Makikita ito sa litrato.